Okay, so good morning. Merong ibon doon, no. Nakapasok yung ibon isa. Pero tiningnan ko naman, wala namang siyang sinira. So that's good. Yun nga lang, inisip ko kung saan pa sila nakakasiksik. Anyway, hindi ko nakita kung saan siya nanggaling mismo. Basta nakita ko nasa loob na siya. So anyway, dito tayo sa ating taniman. So ngayon ay, ano ba ngayon? Lunes. So ito yung tanim natin nung April 14. So maganda naman siya. Ito, hindi mo na masasabi na sila yung leggy nung umpisa. Ito medyo late lang. Pero tumaba na yung mismong tangkay nila. Leggy sila dati. So medyo mataas. Yung matangkad sila. Yung stem nila. Pero ngayong medyo lumalaki na sila. Hindi mo na siya mapapansin. Para sa akin ewan ko sa inyo. Pero yun yung nakikita ko. Ito lang medyo late ng paglaki. So dito tayo. So yan. So maganda naman din yung tubo ng ating mga basil. So lemon basil, sweet basil, Thai basil, and lemon basil. So medyo nakaka-recover na siguro tong lemon basil na to. Dati siyang nandun sa area na hindi masyadong maaraw. Ngayon medyo nakaka-recover na siya. So ayan. Kita nyo rin naman ang ating bell pepper. Yan, bell pepper. So meron pang lumalabas ng mga bunga eh. Hindi ko pinipigilan yung bunga or hindi tayo nagbabawas ng bunga. Hinayaan ko lang siya. So yung bell pepper na yon, kala ko hindi makaka-recover, mukhang okay na. Medyo naka-recover na siya. At kahapon, nagdagdag ako ng tanim. Bell pepper to. Ito yung medyo late na tumubo, pero tingnan natin kung magiging okay siya. So may trellis na rin tayo. At ito naman yung olmete natin nung April 10. Ayan, April 10. So mas maaga to ng ilang araw, 5 araw siguro. Yan. Malaki, no? May insekto, oh. Ayun, oh, insekto. Pero mukhang hindi naman siya yung nangingitlog ng uod. Pero yon, sa ngayon medyo masabi ko medyo tag-ulan na. Hindi naman tag-ulan. Pero medyo nagbago na yung panahon. Mas napapadalas na yung ulan. So titingnan natin kung magkakaroon tayo ng mga panibagong problema or kung ano man. So yon, yung cherry tomato, tingnan natin kung may bunga na. Pero parang wala. Pero may bulaklak na siya. Yun yung pagkakaiba naman niya, ito kasi naka-cratkit to naka-cratkit tong cherry tomato na to. Tapos ito naka-lupa. So kung titingnan ko yung bundle ng dahon, ayun no, mas marami dun kasi dito parang ito isang peraso lang. Tapos wala na. Pero kung titingnan, pero medyo delayed din kasi ito sa paglaki kasi hindi ko agad ito na i-transfer. So maraming factor, pero yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung nasa kratki, maganda agad yung bunga niya. Katulad dito, nasa kratki itong bell pepper. So magkakaedad yan. Nagkahiwalay lang ng transfer, siguro mga 1 week or more yung pagitan nila. So ito naman yung April 25 natin, itong 6. Tapos yung nandun sa taas ay April 30. So magkaiba sila ng konti ng araw. So ayan. Ito naman yung May 5 natin. Yung nakasunod harvest is 6:20, yun harvest is 6:10. Kung 6:10 to yun, 6:15 ang harvest. So every 5 or kung pwedeng gawin natin, every Friday hanggang Saturday na lang yung schedule ko ng harvest. Pero ang maganda niyan, tumutubo sila, di ba? Tuloy-tuloy naman. So obserbahan lang natin. At ngayon ay May 20. So 15 days na pala to. 15 days old natin. Makita nyo naman sa mga upload ko kung anong date natin siya kinunan. So, yun na lang din maging reference nyo. So, ito, NutriHydro plus Iron. Tapos ito, Kiss Solution. May ilalagay na tayo dyan mamaya. Siguro, pakita ko rin sa inyo mamaya. Sige, pakita ko na. Wait lang. Ito siya. So, may mga nabawas at may mga nadagdag. Ito, may kakaibang foam dito. Ito yung mga tinanim ko nung May 10. Yan. Tapos itong nasa ibang foam, itong dilaw tsaka itong green na to, is May 12. Kasi yung May 10 ko na tinanim, sila yung nagka-problema in terms of
mabait, daga, dinaga. Yun, ay medyo nalulunod na to. Lagyan na natin dito. Yun. So, tingnan natin kung 15, ang priority natin mailagay is itong mga nung April 12. Then, pag kulang, idadagdag natin itong mga April 10 natin na nakasurvive. Yan. So, yung mga sobra, ilalagay natin dun sa gilid. Yan. Hinahanapan ko pang pwesto kasi itong taas, lalagyan natin ito ng styro box, pati yung kabilang taas na yon. So, kailangan mahanapan natin siya ng pwesto. So far, so good naman. So, observe lang tayo. So, ito, 5 days old na to eh. So, tingnan natin kung magiging okay yung setup nila dito. Pero itong Scamander, hindi masyadong naging maganda experience niya. Medyo, ewan ko, pangit. Ito naman, April 20 natin. Tapos ito yung April. Hindi, ano ba to? Yan yung for harvest na today eh. Anong date ba to? Ito. Almeti nung April 5. So, actually for harvest na siya. Hindi ko pa na siya in-harvest. Bala ko siyang isabay doon sa April 10. Yan. I-delay lang natin ng konti. So, goods pa naman siya. Goods. Hindi na ako may insekto eh. Anyway, ayan. So, ito yung April 5 natin. May 5 natin. Sorry, May 5 kasabayan nun. Yan. Tapos ito, yung Scamander natin. Ganda, no? Ito lang, medyo hindi maganda performance siya. Pero pwede na. Kainin na rin yan. Sasabay na yan i-harvest. Yan. May maganda naman yung konti, yung harvest natin. So, ito yung petchay. Inangat ko na sila. Kasi dapat dito ko ilalagay yung bell pepper. Pero doon ko na lang nilagay yung bell pepper. So ito mustasa. Since para ma-utilize din natin yung space. So yung nasa baba is mustasa, petchay. Yan, nasa Kratky. Mga used nutrient solution yung laman nito. Ito. Yan. Used nutrient solution. Baka iangat ko na lang din doon para maganda-ganda yung araw niya. Pero ito, yung napapansin ko, itong kulitis natin, napakaganda ng tubo. Although magsisiksikan sila dyan. Kasi tataas yan eh. Mga dito siguro. Mataas yan. Pero sana magtuloy-tuloy yung bunga niya. Kasi try natin i-cut lang ng i-cut. Tas baka mag-usbong na mag-usbong. So ito. Tinimplahan ko na to. So naka-ready na rin to for anything na i-transfer natin sa kanila. So ngayon, ang ginagawa natin paraan is yung space. Saan natin itatanim yung mga tanim natin. Pero unti-unti naman yan. So, pag na-harvest na natin to, malilinis natin to, malalagyan natin ng mga styro box. Then, ayun. So, baka order pa ako ng 4 na styro box kay Sir Cedric. Ipaano na lang natin, ipa-motor. So, hopefully, okay naman. Magaan lang naman yun. So, sana makarating ka agad. Yung last time kasi, naka-van, tapos 12 siya, tapos ang hirap. Medyo hirap. Ang tagal pala, nainip ako. Anyway, ito yung talong natin dito. So, hindi tumuloy yung bunga dito. So, tingnan natin iba kung magtutuloy. Ang problema kasi dito, baka ito yung variety na kailangan ng pollinators. Eh, wala tayong pollinators dito kasi nga naka-net tayo. May mga langgam-langgam. May nakita ko mga langgam-langgam dyan. Yan. So, ayan. Ito naman yung pipino natin. Ayan, nakatanim sa lupa. Ang laki na niya. Ang laki na niya. Pero may bunga to eh. Itong isa may bunga eh. Isang banda. Ayan no. Ayan, may mga langgam oh. Hindi ko lang kukita sa video. Pero may mga langgam yan. May mga langgam siya. So, hopefully hindi tawag dito. Hindi umurong yung bunga niyan. So, kung gano'n ang mangyayari, hindi umurong yung bunga niya, magtatanim tayo sa ganito. So, kailangan niya na rin ng dilig. So, didiligan ko siguro ng nutrient solution yan. Yung 2.0 easy. So, ito, nabanggit ko nga nung nakaraan, wala na. Din, ano na natin siya. Decommission. So, pinatay na natin siya. So, kung mapatunayan natin na talagang nag-a-abort yung mga bunga natin dito sa Kratky, possible cause problem ko nun or problem. Tawag dito? Ako na rin may
sala kung bakit ganon, or baka dahil na rin sa araw, nakukulangan siya sa araw, kaya nag-abort siya ng bunga. Ayan o, abort na yung bunga nito, tsaka to. Ito hindi ko lang kung tutuloy. Yan. So marami, kung bunga at bunga lang, marami. Ang problema, hindi tumutuloy. Ayan. So tingnan natin, ito yung solution niya. Oh, may lamok pa. Ayan o, oh. Medyo okay naman eh. Medyo bumilis nga lang siya sa pag-inom ng nutrient solution. So, ayan. So, try natin diligan yun ng 2.0 easy. At least every other day. Ayan. So, ito inaantay lang natin matuyo. Hindi ko pa rin ito nagawa. Dami ko pa rin hindi nagagawa. Ayan. So, ayan. Mag-harvest lang tayo doon ng mga seeds. So, that's it. Hindi itong setup na to, hindi ko sure kung itutuloy ko pa or kung ano man ang plano natin dyan. Pero dyan muna sila. Yan. So, yun lang naman ang update natin sa ngayon. So, magta-transfer lang naman din ako. So, sa susunod na update, makikita nyo na may mga nakatanim dito. So, isa-isayin ko. Siguro dito yung Olmeti, dito yung Romaine yan. Romaine tsaka Olmeti yung meron tayo. Tsaka ngayon pala yan, na nakikita ko dito. Medyo natatakpan pala siya ng araw pag umaangat na yung araw doon. Kasi nga, hindi sila magkakapantay. Yan o, na tatakpan nun. So, possible, dito ko ilagay yung Romaine, dito yung Olmeti. Kasi yung Olmeti, hindi naman ganun katakaw sa araw. Kaya niya makarecover kaagad. Eh, ang Romaine, kailangan nun maaraw. Kaya dito natin nalagay yung Romaine. Buti na observe ko kaagad. Yan, mapansin nyo, yung patungan natin doon ay ito, mga case ng soft drinks. Yan. So, yan, that's it. And hopefully, maging okay yung harvest natin sa darating na Biyernes. Yan, kung makita nyo, dami, diba? Yan, gandang tingnan. Sana susunod dyan, marami na. Diba? That's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.